ang mahiwagang pakikipagsapalaran sa aklatan. Sa puso ng Willowbrook, isang maliit na bayan na nakatago sa pagitan ng mga burol, matatagpuan ang isang sinaunang aklatan. Ang kanyang matandang harapan ay nagkukwento ng mga lihim sa sinumang handang makinig. Si Lily, isang malikot na 10 taong gulang na may buhok na kulot at hilig sa pakikipagsapalaran, madalas na bumibisita sa aklatang ito pagkatapos ng paaralan. Si G. Thompson, ang tagapamahala ng aklatan, ay laging bumabati sa kanya ng may alam ng ngiti. Isang maulan na hapon, habang si Lily ay nagmamasid sa mga estante, napansin niya ang isang kakaibang aklat na nakatago sa isang maruruming sulok. Ang balat nito ay may mga komplikadong disenyo, at ang pamagat ay nagsasabing ang nawawalang kronika. Si Whiskers, ang kanyang makulit na pusa, ay nakaupo sa bintana, nakamasid sa bawat kilos niya. Whiskers, bulong ni Lily, nakita mo na ba ang aklat na ito? Parang may pag-unawa ang mga mata ng pusa. Ah, ang nawawalang kronika, bulong nito. Nang buksan ni Lily ang nawawalang kronika, bigla silang napadpad sa isang ibang mundo. Ang aklatan ay nawala, at sa halip, nasa gitna sila ng isang makulay na kagubatan. Ang mga puno ay nag-uusap, at ang mga ilog ay umaawit. Whiskers, bulong ni Lily, saan tayo napunta? Ang pusa ay tumingin sa kanya. Lily, ito ang mundo ng mga kwento. Dito nabubuhay ang mga karakter mula sa mga aklat. Nakita ni Lily ang isang matapang na kabalyero na naglalakad patungo sa kanila. Siya ay may suot na makintab na harness at may malaking espada sa tagiliran. Ako si Sir Cedric, bati ng kabalyero. At ikaw, ano ang iyong pangalan? Si Lily po, sagot niya. At ito si Whiskers. Si Sir Cedric ay nagkibit-balikat. Magandang pagkakataon na makilala kayo. Mayroon akong isang misyon, at baka kayo ang makatulong sa akin. Si Sir Cedric ay nagkwento kay Lily at Whiskers tungkol sa kaharian niya. Ang kanyang kaharian ay nasa kalituhan dahil nawawala ang mahalagang korona ng hari. Kailangan natin itong hanapin, sabi ni Sir Cedric. Ito ang nagbibigay lakas at kapangyarihan sa aming kaharian. Nagumpisa ang kanilang paglalakbay. Sumakay sila sa isang lumang karwahe na may mga kabayo na tilay may sariling buhay. Ang karwahe ay nagdala sa kanila sa mga lugar na hindi pa nararating ni Lily. Nakita nila ang mga kagubatan na naglalakihan, mga ilog na umaagos ng gatas, at mga bundok na tilay may mga mata na nagmamasid sa kanila. Sa bawat hakbang, nadidiskubre nila ang mga bagong kaibigan. Mayroong isang puno na nagbigay sa kanila ng mga tamis na prutas na nagpapalakas. Mayroong isang maliliit na engkanto na nagbigay sa kanila ng mga payo. Sa bawat pagkakataon, si Lily ay nagpapakita ng katalinuhan at kabaitan. Hanggang sa dumating sila sa isang malalim na kagubatan. Doon ay may nakatagong lihim na kuweba. Sa loob ng kuweba, natagpuan nila ang isang matandang kwago na nag-aalok ng isang palaisipan. Kung nais ninyong malaman ang kinaroroonan ng korona, sabi ng kwago, kailangan ninyong sagutin ang aking palaisipan, ano ang 4 na paa, 2 paa, at 3 paa. Lumabas si Lily sa kuweba, nag-isip, at biglang natawa. Ah, alam ko ito. Ito ay tao. Sa simula, may 4 na paa, sanggol, paglaki ay may 2 paa, matanda, at sa pagtanda ay may 3 paa, may tungkod. Tumango ang kwago. Tama, ngayon, ito ang susi para sa inyo. Binigyan niya sila ng isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na direksyon patungo sa susunod na yugto ng kanilang paglalakbay. At sa paglabas nila ng kuweba, ang kagubatan ay biglang nag-iba. Nagmistulang parang kaharian ng mga alon, at ang kanilang paglalakbay ay patuloy. Sa paglalakbay ng 3 kaibigan, si Lily, si Sir Cedric, at si Whiskers, nagtagpo sila sa isang kagubatan na tila'y kinikilala ang kanilang pagdating. Ang mga puno ay may mga mukha, at ang mga dahon ay nagpapalakpak bilang pagtanggap. Maligayang pagdating, bati ng isang matandang puno. Ako si Oakheart, tagapangalaga ng kagubatan. Ano ang inyong layunin dito? Si Sir Cedric ay nagpaliwanag tungkol sa nawawalang korona, at si Lily ay nagdagdag,
Naghahanap kami ng mga landas patungo sa susunod na yugto ng aming misyon. Para sa Corona, sabi ni Oakhart, kailangan ninyong dumaan sa mga pagsubok. Ang unang pagsubok ay ang puno ng mga lihim. Dinala ni Oakhart ang 3 kaibigan sa isang malaking puno na may mga butas sa kanyang katawan. Bawat butas ay may lihim na tanong. Kailangan ninyong sagutin ang mga ito. Ano ang tunay na halaga ng pagkakaibigan? Si Lily ay nag-isip. Ang pagkakaibigan ay parang pag-aalaga sa isang halaman. Kailangan itong alagaan, palakasin, at paminsan-minsan ay kailangang magbigay ng tubig at liwanag. Ano ang pinakamahalagang yaman sa buhay? Si Sir Cedric ay nagmuni-muni. Ang pagmamahal at kabutihan ang tunay na yaman. Kahit anong ginto o korona, walang halaga kung wala itong kasamang pagmamahal. Ano ang lihim na pangarap ng iyong puso? Si Whiskers ay tumingin sa kanilang mga mata. Ang lihim kong pangarap ay makabalik sa mundong ito kahit sa pagkakataong isa akong pusa. Nagbigay si Oakhart ng isang maligayang ngiti. Tama ang inyong mga sagot. Maaari na kayong magpatuloy sa susunod na yugto ng inyong paglalakbay. At sa paglabas nila ng kagubatan, ang mga butas sa puno ay nagliwanag, at ang mga tanong ay naglaho. Ang 3 kaibigan ay nagtulungan at nagpatuloy sa kanilang mahiwagang pakikipagsapalaran. Ang 3 kaibigan ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Sumakay sila sa isang maligayang bangka na nagdadala sa kanila sa kalaliman ng kagubatan. Ang tubig ay kumikislap, at ang mga isda ay nagpapalakpak bilang pagtanggap. Sa gitna ng bangka, may isang matandang kwago na nag-aalok ng mga palaisipan. Kung nais ninyong malaman ang susunod na hakbang, sabi nito, kailangan ninyong sagutin ang aking mga palaisipan. Ang unang palaisipan, ang 3 mga kandila. May 3 kandila sa harap ninyo, sabi ng kwago. Ang isa ay kulay pula, ang isa ay kulay asul, at ang isa ay kulay berde. Kailangan ninyong piliin ang isa na magbibigay daan sa inyo. Si Lily ay nag-isip. Ang berde ay simbolo ng pag-asa. Kaya't pipiliin namin ang berde. Tumango ang kwago. Tama, ang berde ay nagdadala ng liwanag. Maaari na kayong magpatuloy. Ang ikalawang palaisipan, ang 7 mga bato. Narito ang 7 mga bato, sabi ng kwago. Ang isa ay mabigat, ang isa ay malamig, at ang isa ay nag-iilaw. Alin ang pipiliin ninyo? Si Sir Cedric ay nagmuni-muni. Ang mabigat ay nagpapakita ng lakas. Pipiliin namin ang mabigat. Tumango ang kwago. Tama, ang mabigat ay nagdadala ng tibay. Maaari na kayong magpatuloy. Ang huling palaisipan, ang mga bituin sa langit. Tingnan ninyo ang mga bituin sa langit, sabi ng kwago. Ano ang inyong napansin? Si Whiskers ay tumingin sa langit. Ang mga bituin ay tila nag-uusap. Mayroong isang grupo na bumubuo ng isang kwento. Tama, bulong ng kwago. Ang mga bituin ay mga alamat na nagpapahayag ng mga kwento. Maaari na kayong magpatuloy. At sa paglipas ng mga palaisipan, ang bangka ay nagdala sa kanila sa isang malalim na kagubatan. Doon ay may nakatagong yungib na nag-aalok ng mga lihim na kapangyarihan. Ang 3 kaibigan ay naglakbay patungo sa yungib, handa na sa mga pagsubok na naghihintay. Sa paglalakbay ng 3 kaibigan, natagpuan nila ang isang malalim na yungib. Ang mga pader nito ay may mga runes at mga simbolo na nagbibigay ng lihim na kapangyarihan. Si Lily, si Sir Cedric, at si Whiskers ay naglakbay patungo sa loob ng yungib, handa na sa mga pagsubok na naghihintay. Ang unang kapangyarihan, pagpapalakas. Sa gitna ng yungib, may nakatagong kristal na nagbibigay lakas. Si Lily ang unang sumalang dito. Hinawakan niya ang kristal at biglang naramdaman ang lakas na dumaloy sa kanyang katawan. Ito ay para sa iyo, sabi ng kristal. Gamitin mo ito nang may mabuting layunin. Ang ikalawang kapangyarihan, pagpapalawak ng isipan. Si Sir Cedric ay sumunod. Hinawakan niya ang isa pang kristal, at biglang nadama niyang ang kanyang isipan ay nagiging mas malawak. Ito ay para sa iyong katalinuhan, sabi ng kristal. Gamitin mo ito nang may pag-iingat. Ang huling kapangyarihan, pag-usbong ng pagkakaibigan.
Si Whiskers ay huling sumalang. Hinawakan niya ang huling kristal, at biglang naramdaman niyang ang kanyang puso ay nagiging mas malambot. Ito ay para sa iyong pagkakaibigan, sabi ng kristal. Gamitin mo ito ng may pagmamahal. Nang lumabas sila ng yungib, ang tatlong kaibigan ay nagkatinginan. Ang kanilang mga mata ay nagpapahayag ng pasasalamat at determinasyon. Sila ay handang harapin ang anumang pagsubok para sa korona at para sa buong kaharian. Sa paglipas ng mga araw, natagpuan nila ang sorceress na nagtatagong sa kanyang madilim na kastilyo. Siya ang nagnakaw ng korona. Si Lily, si Sir Cedric, at si Whiskers ay nagharap sa sorceress. Handa na akong ibalik ang korona, sabi ng sorceress. Ngunit may isa pa akong hiling. Kailangan ninyong hanapin ang isang bihirang bulaklak na tinatawag na moon petal. Ito ay makakatulong sa akin na mabawi ang aking kapangyarihan. Nagsimula ang huling laban. Sa tulong ng kanilang mga kapangyarihan, nakarating sila sa isang lihim na hardin. Doon, natagpuan nila ang moon petal na naglalabas ng liwanag sa gitna ng gabi. Sa pagbabalik nila sa kastilyo ng sorceress, ginamit ni Lily ang moon petal para labanan ang masamang sorceress. Sa huli, nakuha nila ang korona at ibinalik ito sa hari. Ang kaharian ay nagdiwang, at ang tatlong kaibigan ay bumalik sa aklatan. Isinara ni Lily ang nawawalang kronika. Hanggang sa muli, bulong niya sa mundo ng mga kwento. Ang aklatan ay naging mas maraming bisita, at ang pagkakaibigan ni Lily, Sir Cedric, at Whiskers ay nagpatuloy kahit sa labas ng mga pahina ng aklat.